matitinding pamilya at hindi pa rin lumilikas kasi kailangan na silang umalis. Pero ayaw nilang lumikas sa ngayon at patuloy pa rin sila na nagbabantay ng mga gamit kahit lumikas sa baha ang kanilang mga barangay. Sa ngayon, ay patuloy pa rin tayo sa ginagawa na terena. Kung makapansin ko ay narinig ko na terena ngayon sa tutyang ng PDR Institutional Government na sila ay lumikas sa kanilang mga bahay na yung mga nakatira malapit sa mga ilo. At yan ang binigos tayo mula dito sa Manila, Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Joy. Hindi na madaanan ng mga motorista ang ilang national road sa lalawigan ng Rizal dahil sa matinding buhos na ulan na dala ng bagyong Enteng. Sa ngayon ay nakaantabay na rin ang mga rescue team sa Rizal para sa paglilikas ng mga residente. Mula sa Antipolo, Rizal, nakibalita tayo kay Jennifer Cruz, live. Nabahay sa Rizal. Sitwasyon sa mga lugar dyan sa Rizal at marami na rin bang mga lugar ang binaha. Yes, alam, yun ang mahali. At dito nga sa lalawigan ng Rizal, maraming kang nanginguna. Mga ilog na na umako na rin ang tunggi sa mga nagsasakit. Pasabaw na ang bilang mga daanan. Ngayon din may mga iuulat kami na mga ilang bakal na naianod. Hindi nakamadaanin ang kalsada dito sa kahabaan ng Antipolo, particular na sa Second Central Road, corner Lunas Street, dahil sa akot na iwang ang lalim nga ng tubig sa Market Highway, SM Masina, Vermont Park, Town County, Dito Golden Mines, Lopez Bill, the National High School, Sinabi Presidential Road, Dimandig Street, corner, Tito Hinapag-going to the Angkari. Samantalang pinasok na rin ng Udibaha ang Rizal Provincial Hospital sa Morong, sabay nakabi na nagpaantaya ang transaksyon sa loob ng mga pagdaputan. Ayon ng Rizal Provincial Service Reduction Office, pinakasawin panda ang mga pila ng mga evacuation center sa buong lalawigan at ongoing din ang retrieval operation sa Barangay San Jose, Antipolo City dahil sa landslide na nangyari ay nalamang po dahil sa walang tibig na ambulance na napatuloy na rin natin nasa dito sa lalawigan ng Rizal. Ayon sila na dito na daanan sa lalo na Taytay o hindi sa Montalban ay talagang ang ng mga tubig na kadalasan ito nga ay nagiging problema na sa lalawigan dahil kaunting ulan pa lamang ay may bahan na lalo na ngayon kung umaabot na na maghapon ang pag-ulan ay talagang titindi na rin ang pagbaha. Sa ngayon ay patuloy din ang ginagawa din ng pag-rescue ng Rizal Police Provincial Office. Alright, maraming salamat, Jennifer Cruz. Nagpasaklolo na sa Provincial Government ng Northern Samar ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa bayan ng Bilit kaugnay sa paghahanap sa dalawang individual na nawawala matapos na nangyaring landslide sa lugar kahapon, bunsod ng bagyong Enteng. Para sa detalye, makibalita tayo kay Ana Manansala na alam na nila yung update dito sa isinasalubang search and rescue sa dalawang biktima ng landslide sa Biri Northern South. Yes, Aga, kanina nga kausap natin si Lito, ang head ng Disaster Risk Reduction and Management Office ng Biri Northern Samar. Sinabi niya kailangan muna ng ilang kawani ng municipal office nangyari dahil hindi nga sa sitwasyon ng kanilang lugar. At nauna na dito, Aga, nag-aawin nila sila ng asistensya sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office naman ng Northern Samar dahil sa manpower na kakailanganin nila para makatulong sa gagawing search and rescue. Aga, ipagpapatuloy kasi ngayong araw ang gagawing paghahanap sa dalawang nawawala matapos ang pagdausbos ng lupa sa puno dito na sa Mantulala area ng Barangay Santo Niño, Biri Northern Samar. Kahapon, Aga, September 1, sa pagitan ng alas 4 at alas 5 ng hapon habang nananalasang bagyong Enteng sa probinsya ay siya namang sinundan ng landslide sa ilang mga bahay sa naturang lugar. Natabunan ng lupa ang sinasabing kinaroroonan
muling nawawala. Hinala ng mga otoridad, aga posibleng nasa paligid lamang ang katawan ng dalawang individual. Kanina nga aga ay nakausap din natin si Lito Arao at sinabi nitong may nakapagsabi din ng mga residente na posibleng naroon lang din ang katawan ng dalawang mag-ama na pinaganap. Dagdag pa ni Arao, kahapon pa lamang ay sinubukan nilang hanapin ang mag-ama dahil sa patuloy na pagsusungit ng panahon at panganib na dala ng Bagyong Enteng, agad din nilang itong itinigil. Sa tulong ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Northern Samar, ipagpapatuloy nila ang pag-aala sa nawawalang individual. Samantala, nakauwi na ang tatlong individual na nagtamo naman ng sugat dahil pa rin sa nangyaring landslide sa Northern Samar. Habang ang isa pang sugatan ay nananatili sa Bilik District Hospital dahil sa kanyang karamdaman. Naman ang latest, aga, Paisay. Maraming salamat, Alang Manusa. Dahil sa panangalasa ng Bagyong Enteng, wala rin yung supply ng kuryente ang ilang mga bayan sa Camarines Norte. Samantala, ang binabagayan sa lalawigan ng Albay ang posibleng lahar flow mula sa Mount Mayon, ulusog pa rin ng mga pag-ulan na dala ng bagyo. Mula sa Legazpi City sa Albay, makibalita tayo kay Brian Alvarado live. This is lock on my engine. No. Kumusta rin ang sitwasyon ngayon dyan sa Albay? Ilang sa mga bayan dito sa Camarines Norte na hanggang sa ngayon ay wala pa rin supply ng kuryente. Ay ang mga bayan ng Baet, Mercedes, Bacolod, Bicol, San Lorenzo, Ruiz, San Vicente, Palisay, Kapalonga at Santa Elena. Ilang mga ay nangyari ang apektado sa pagwawala ng supply ng kuryente at ay sa Camarines Norte Electric Cooperative o Canureco, ang karanasan pagwawala ng kuryente sa lalawigan ay dahil sa pag-take off ng mga gasto LGCT 69K lang. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang inspection at power restoration ng electric cooperative para agad na makibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar sa probinsya. Kailangan ang pasok sa mga privado at opisina ng gobyerno ang makalimutan dito sa mga opisina sa emergency disaster response. Dito pa rin ang mangyayari, hindi naman makapasok ang kumbaka ang nasira dahil sa malalakas at patataas na halo sa ribahin dagat ng Jose Panganiban. Ilang bangka sa bayan ng Bisi nakakaabutan ng pagtaas ng tubig sa gilid ng dagat. Ilang sa mga bayan din ang nasira na mga gawain lamang sa Laitan sa Calaguas Island dala ng malalakas na hangin at ulan sa magdamag. Hindi naman pasabol ngayon, Ella, sa lahat ng uri ng sasakyan ng bahagi ng Maharlika Highway sa barangay David sa bayan ng Labo dahil sa pag-apay ng tubig baha sa kalsada. Pinapayuhan na lahat ng motorista na dumaan muna sa Andaya Highway via Sipoko, Tubaco, Camarines Norte para makapunta naman sa bayan ng Baet. Ilang mga kalsada din ang hindi pa rin madaanan hanggang ngayon dahil sa mga landslide at mga pagtaas ng tubig baha sa mga kalsada sa lalawigan ng Cam Norte. Kaya samantala ngayon sa probinsya naman ng Albay ay nakabantay ng mga otoridad dito para sa sediment laden of stream flows mula sa Milisi, Binaan, Anulin, Kinangay, Manilina, Mabini, Bunga at Bulawan Channel sa Bayong Volcano. Karamihan natin dito, Ella, ay kontektado sa mga ilog mula sa mga bayan ng Daraga, Kamalig at Ginobatan, Santo Domingo at Urgao City. Ayon sa P-Box, posibleng na ang malalakas at tuloy-tuloy na pagtuloy ang dala ng Bagyong Enteng ay posibleng magdulot ng volcanic sediment o lahar flow sa